Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, kawawa sa kantyaw si Kamuto mula kay Kulas na kaibigan niya dahil hindi makapagtapat kay Pipita. Tumawag na naman ang Marapait Agency kay Pipita dahil may nangangailangan na naman ng kasambahay. Lalong pinagtripan ulit ni Kulas si Kamuto. At ngayon, narito ang karugtong ng kwento natin na pinamagatang Buy One Take One na Kabaong. Dito sa ating dula, Super Pipita. Walang problema, Pipita. Magandang trabaho, lalo na sa akin bilang embalmer. Ano? Ang ibig kong sabihin, sanay na ako sa trabahong to. Hindi ko akalain na ganito ang magiging trabaho ko dito. Paano kasi natakot yung assistant ko? Takot magpaligo ng bangkay. Paliliguan ang bangkay. Natural. Linisin mo muna bago mo make-upan at mabalsa mo. Alangan naman na make-upan mo agad na may dugo. Lalo na kung nabaril o na-aksidente, di ba? Naku, ano ba itong napasukan ko? Kumusta na, Pipita? Kumusta ang bago mong amo? Di ko pa alam. Pero parang hindi ko kayang trabaho dito, Kamuto. Oo, bakit naman? Akala ko kasambahay. Katulong sa bahay. Ano? Ako yatang kapalit sa isang katulong o kasama nila sa punerarya. Punerarya? Oo, yan ang sabi ng katiwala nila. Pero di pa naman ako kinausap nila, sir. Bukas pa daw kami mag-usap tungkol sa magiging trabaho ko dito. Kung di mo kaya, uwi ka na lang. Kahit naman hindi ka magtrabaho. Hindi ko masabi kung kaya ko nga o hindi. Hindi pa naman nag-umpisa. Di, tignan mo. Kung hindi mo kaya, di wag. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Baka ano pang mangyari sa'yo dyan. Ako. Masaya na naman sila dahil nakausap na naman ang mahal nila.
Totoo yan, Kulas, pero may problema. Ha? Bakit? Anong problema ni Pipita? Ang trabaho niya sa bagong amo niya. Ano ba yun? Iba daw ang trabaho niya. Anong mga yon at problema niya? Di ba katulong siya? Dati naman na nagkakatulong siya, di ba? Oo, pero hindi lang katulong sa bahay. Ano? Katulong sa punerarya daw ng mga amo niya. Paano yan? Natural. Lahat ng gawain sa punerarya, kasama pa ng imbalsamador. Sila daw ang magpaligo doon sa bangkay. Mag-make up. Andun na lahat. Ha? Ay, nako. Ano ba yan? Assistant ng imbalsamador? Ganon? Ganun nga. Nakuwi na lang siya dito sa atin kung ganon. Sabi naman, subungkad daw niya muna kung kaya niya o hindi. Ay, nako, ano ba yan? Kung ano-ano na lang ang napapasok ni Pipita. Ay, di pa kami magkasintahan pero concern lang ako sa kapakanan niya. Madali lang ang solusyon niyan, Kamuto. Sabihin ko sa'yo. Ano na naman? Oh, kala mo naman marami kang alam. Simple lang yan. Kahit grade 1 alam niya. Woo! Kala mo madali lang yun? Para di na mapasubo si Pipita sa kung ano-anong trabaho, mag-asawa na kayo. Ano? Kumusta ang tulog mo, Pipita? Maayos naman po, ma'am. Mabuti kung ganon. Maagang pumasok ang sir mo dahil may tawag sa kanya si Lucas. May dadalhin daw na bangkay sa punerarya. Na baril daw. Ano po? Pipita, walang katulong o kasama si Lucas doon sa punerarya. Natakot kasi yung huli naming kasama. Ayaw niyang mag-make-up dahil takot siya sa patay. Ma'am, Huwag mo nang isipin ang gagawin mo dito sa bahay. Kaya ko naman. Kaya ko magluto, maglaba at maglinis. ganun po ba? For the meantime, ikaw ang assistant ni Lucas na magbalsamo. Ha? Di bale. Tuturuan ka ni Lucas. Madali lang yun. Sus, Ginoo. Ano ang trabaho ito? O ano, Pipita? Sige po, walang problema. Yun lang, medyo takot din ako sa patay. Naiintindihan kita. Pero wala na kaming makuhang iba. Kung lalaki na lang sanang kunin nyo kasama ni Kuya Lucas. Meron kaming nakuha noon, pero bakla. Takot na takot sa bangkay. Ayaw niyang magbuhat ng bangkay. Ano? Di gaya ni Lucas. Matutulog pa dun sa kabaong. Lalo na kung malamig ang panahon. Ay, yan na siguro ang hindi ko kayang gawin, madam. Ganyan lang ang sasabihin mo kasi di mo pa nasusubukan. Pero pag nasubukan mo na, baka gustong gusto mo na. Mabuti naman at dumating ka na dito sa punerarya. Tamang-tama ang dating mo. Sir? Magtiyaga ka muna kasama mo si Lucas, ha? Ayusin nyo at asikasuhin nyo ang mga bangkay. Pagkatapos ng 8 oras, mababalsa mo na yan. Sir? Huwag kang mag-alala.
Tulad ng pangako ko sa iyo, dadagdagan ko ang sahod mo, okay? Kayo pong bahala, sir. Ay, Diyos ko po, ano itong napasok kong Sige, trabaho? maiwan ka na rito. Di bale, naandyan si Lucas. Ano klaseng trabaho ang binasok ko? Matagal na akong naging katulong pero pangalawa ako pa lang na mararanasan ang maging katulong sa punerarya. Ang kaibahan nun at ngayon, sa opisina ako noon. Hindi ganito. Makialam ako sa mga bangkay. Assistant ako ng embalmer. Ay, buhay katulong kasambahay. Ano ba? Bakit ganito ang napasukan ko? Nilalamig ako, Kuya Lucas. Normal lang yan dahil bago ka pa lamang. Matapang na ako pagkaalam ko, ngunit takot ako sa mga patay. Alam mo, Pipita, higit na kinatatakutan ang buhay dahil pwede silang gumawa ng masama kesa patay. Ano? Ang patay na yan. Wala nang kakayahan para gumawa pa ng masama sa iyo. Oh, anong masasabi mo? Saka humanda ka, ha? Mamaya, paliguan natin at ayusin ang patay. Naatake yung namatay. Kailangan pa ba talaga paliguan yan? Naman, Pipita, oo. Alam mo, pangkaraniwan na lang yan. Gaya ng pagkuha o pag-pick up ng mga bangkay sa lugar na pinangyarihan ng aksidente o sa ospital. Ano? Sanayin mo na ang sarili mo. Ulitin ko, ha? Wala kang dapat ikatakot. Okay? Hindi ko alam, pero pakiramdam ko, di ako magtatagal sa trabahong to. Bahala na yan. Baka naman mamulto ako dito. Naniniwala ka sa multo? Wala yun. Ako nga matagal na ako dito sa trabahong to. At dito ako sa punerarya halos nakatira. Alam mo, wala pa akong napansin ni minsan. Walang multo rito. Kung may multo man, ako mismo. Biro ko lang, Pipita. Sa pogi kong to, mukha ba akong multo? Halika na. Paliguan na natin ang bangkay, yung naatake, at isunod natin ang nabaril. Dami kasing dugo sa katawan. Ano sa palagay mo, Mauro? Magtatagal kaya si Pipita bilang katulong natin? Yan ang di ko alam. Ay, ang hirap naman ng business na to. Naku, huwag mong isipin yan. Ang mahalaga, malaki ang kita dito. Mismo ang patay ang lumalapit para magpaburol. Anong patay ang sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, ang kamag-anak ng patay. Ay, ano ba yan? Oo, mahirap talaga magtrabaho sa punerarya. Kaya, alam mo, naisip ko, dadagdagan ko ang sahod ni Pipita. Bahala ka. Kung alis si Pipita, kawawa naman si Lucas. Baka mamaya, magre-resign din yon. May sasabihin kayo, sir? Matanong ko nga sa iyo, Pipita, may kaibigan ka ba sa inyo na walang trabaho? Kung hindi panahon ng pagtatanim ng gulay, meron po. Pero kung panahon ng taniman ng gulay, may trabaho din silang lahat dun. Lalaki't babae, walang tambay. Ganun ba? Bakit ho? Para di naman kayo mahirapan kung may sunduin kayong bangkay sa ospital. Kukunin na bangkay. O kaya mga biktima ng aksidente o nabaril. Alam mo, mahirap magbuhat ng bangkay. Lalo kung duguan.
Marami pa akong kaibigan pero lahat busy sa garden o gulayan, sir. Ganun ba? At kahit wala silang trabaho, sir, palagay ko, pag nalaman nilang ganitong trabaho, atras sila, sir. Sa palagay mo, Kamuto, matatagalan kaya ni Pipita ang trabaho niya sa punerarya? Pabor sa akin kung di niya matatagalan. Ha? Para darating na siya na wala sa oras. Matatapos ng kontrata niya. Ganon. Pero wala rin kwenta kahit darating siya. Oh, bakit na naman? Wala namang silbi. Kahit andito na, di mo rin naman masasabi sa kanya ang pag-ibig mo. Nakausap mo na ba si Pipita na kukuha pa tayo ng isa pang kasama sa punerarya? Oo, pero alanganin daw. Huwag mo lang sabihin. Ganun. Saka na lang sasabihin pag nandito na. Parehas din. Pag nalaman, aalis din agad. Aayawan din ang trabaho. Sa bagay, Ang gagawin na lang natin, taasan na lang natin ang sahod ni Pipita. Okay naman na siya doon. Masasanay din yon. sana nga. Sayang lang ang pagsundo sa kanya kung sakali. Ba't si Pipita? Nasanay naman na siya. Wala na siyang reklamo tungkol sa trabaho niya. Sa bagay, Kung kaya ni Pipita na babae, di kaya din ng lalaki. Ang mahalaga, taasan natin ang sweldo nila. Hello, Pipita. Oh, hello Kamuto. Kala ko tulog ka na. Hindi pa. Katatapos ko lang nanood ng sine sa TV. Ay, saan ka natulog? Dito sa bahay mo. Nandito ako sa salas. Saan ka matutulog yan? May bakante namang kwarto Dito na lang. Para magising ako pag may magnanakaw. Ganon? Huwag kang mag-alala sa akin. Butit natawag ka. Hindi ako kasi makatulog. Di pa nga ako naantok. Kaya nagbakasakali akong tumawag sa'yo. Ay, ganun ba? Sa bagay, hinihintay ko ang tawag mo eh. Talaga? Oo. Oo nga pala, kumusta yung namatay mong tiyuhin? Nalibing na? Di pa. Sila tatay ang pumunta. Ay, kung ganon, talaga kang hindi ka pumunta. Susunod ako bukas. Last night na yata. Ay, mabuti. Pero pagkatapos ng libing, uwi din ako agad. Sige, sige. Ganito. Magbigay ka ng 1,000 o kukuha ka ng 1,000 para sa buloy ko, ha? May tinatago ka naman dyan na pera ko, di ba? Wala na. Na-deposit ko na lahat. Ano? Oo naman. Ngunit, wag mo nang problemahin yan ang buloy. Abunuhan mo muna. Palitan ko pag uwi ko. Sige na nga. Ang kulit naman nito. O, kumusta naman ang trabaho mo dyan sa punerarya ng mga amo? Ay, naku. Ay, okay lang naman. Magaan. Kaso, nakakatakot. Parang nakakita ako ng bangkay araw-araw. Ano? Napapaligo kami ng bangkay. Ha? Oo. Siguro, tama lang ang sinabi ni Kuya Lucas. Sa umpisa lang, ganon. Pero pag tumagal-tagal na sa trabaho yon, masanay na rin siguro ako. Ganun ba? Oo. Kasi, puro bangkay ang nakikita ko na rito. Tignan mo lang ha.
Kung di mo kaya, di uwi ka na lang. Mabubuhay ka naman kahit wala kang trabaho. Oo naman. Pero tingnan ko muna kung makaya ko. Sukat ko muna kahit ilang araw. Kung hindi, uwi na lang ako. Bahala ka. Ay, at sabi pala ni Boss Mauro, dagdagan daw ang sahod ko. Ay ganun. Uy, dapat lang. Sabi nga ni Boss Mauro, kukuha kami dyan ng makakasama namin dito sa punerarya kung may gusto. Ay naku, pagkakuwag na lang. Marinig ko lang ang trabaho sa punerarya, natatakot na ako. Alam mo, masasanay din yan. Nung tingnan mo ako, medyo okay na rin. Ha? Kahit pa paano, nagpapaligo kami ng patay. Yay. Ay, ganun ba? Ay, kung ako wag na. Ay, magtanim na lang ako ng gulay. Matagal din ang usapan namin ni Pipita. Pero wala pa rin. Hindi ko pa rin nasabi ang gusto kong sabihin sa kanya. Ang gandang pagkakataon na sana yun. Ang hirap naman ng buhay na ito. Hanggang ligaw tingin na lang ba ako kay Pipita? Tatanda na lang ba ako sa ilalim ng aking pantalon? Ano ang mga susunod na kaganapan? Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Buy One, Take One na Kabaong. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.